puso, masayahin. About the journey though of children na immersed in online gaming and will rediscover the joy of real-life connections. Kayo, kumusta yung online habits nyo and kumusta rin yung real-life connections? Needs, ano ba, kailangan ba ng improvement or you think may balance yung online habits nyo and real-life connections? Sino muna? Hindi ko alam, parang hindi yata balance ko. Yeah, actually, hindi ko ganun mag-gets talaga yung question mo, sorry. Okay. Yes, pwede mo pa-elaborate pa. Kasi parang about ano daw, yung campaign about mga children na yung immersed sa mga online gaming, yung how do I say, medyo addicted to online online basta yung habit, yung super addicted online na siguro na napapabayaan yung kulang na yung connection sa real world, diba? Sa real, yung human connection. Kayo, may time pa ba kayo makipag-meet with your real life, with your friends na in person, in the flesh? Ako kasi, gets ko yung point. Kasi ang gamer din kasi ako. Ako naman, personally talagang medyo mahirap talaga iiwas talaga yung sarili mo as a gamer kasi talagang alam mo, ibibigay na world talaga sa'yo eh. Siguro ako talaga time management lang din talaga. So, pero dumating talaga ako sa point na ganyan na parang buong araw lang na wala akong kinakausap. Into game lang ako, isipin nyo naglalaro ako siguro 16 hours sa PlayStation, yan. So, siguro ang ginawa kong way dyan para talaga maiwasan ko yung ganong habits. Siguro yung pagka-busy ko na lang din talaga sa taping, siguro yun na yung way ko talagang makipag-social outside world na binibigay sa akin ng online games and video games. Ayan po. Sana nasagot ko po yung question. Thank you po. Hi, Miss Kate. Ako naman, minsan, ako napapasobra. Kasi gamer din ako, bro. Add kita mama. Eto, yan, katulad nito. I think hindi naman nakakasama sa akin kasi pag naglalaro naman ako, nakikipag-socialize pa rin naman ako. Hindi nga lang sa real world, so hindi pa rin pala. Kailangan na improvement. Yun nga. Pero may kalaro ba, di ba? Yeah, oo. So parang may social life din. Pero gets ko yung syempre, yung sobrang naiinis. Realization. Kasi ako yun. I'm one of them. Pero, ano naman, I try to socialize more outside. Meron niya kaming term sa gaming community, touch grass, ang ibig sabihin nun. Parang sobrang galing mo na sa isang game, ang tawag doon, sweaty mo na sa isang game. Sasabihan ko niya, touch grass, parang lumabas ka naman, parang gano'n. So yeah, nagta-touch grass pa rin naman ako. Thank you. Ako po, hindi po siya balance. Honestly talaga, kasi ewan ko, nalilibang po talaga ako whenever I scroll lang. Hindi naman ako gamer, minsan lang. So scrolling talaga, yeah. Social media. Yeah, social media po talaga. Sa mga sa TikTok, yung mga reels na enjoy ko yun. And minsan tumatagal po talaga ako like 5 hours gano'n. Before mag-sleep. Yeah, sa scrolling. And alam kong hindi po maganda yon. Pero these days, siguro binigyan ako ni Lord ng reason kasi binagsahan niya ako ng maraming trabaho. Siguro to go out and to socialize with other people. So, nitong mga nakaraang araw, parang bihira ko na lang din po mahawakan yung phone ko. Thankfully, yes. Thank you for that question po. Siguro masasabi ko yung for me, I think balance naman. Oo, kasi gamer boy din ako eh. Gamer boy. Teachers no ways. Then naglalaro rin ako, pero meron lang talagang certain time. Kunyari, siguro pag naglalaro kasi ako, tapos natatalo na ako na ilang beses, ayoko na. Oo, saka na ako maglalaro ulit pag nananalo na ako or ganun. So, sa isang araw, maglalaro lang ako for like 1 hour. Tapos, kung sawa na ako,
hindi na ako maglalaro. So, I have this time pa din for my family, makaalis, makalabas. Siguro for me, yung pwede nating ma-apply sa mga bata ngayon is mas more on kung meron tayong time, mas more on lumabas tayo. Para hindi na, kung yun talaga yung nagiging problem is yung phone, yung time with the phone. So, mas maganda dalhin natin sila sa labas or tayong lahat, kung kahit di bata, kahit mga matatanda o lagi nang nasa social media, lumabas tayo as a family. And I think yun yung pinakamagandang cure sa sa addictness. Medyo Thank you. Thank you for that. Thank you. Thank you so much po, Ms. Kate from Random Republica. Next up, we have Mr. Albert Abelido from the Chicanes. Hey, mabuhay. Ayan. One common question lang. Anong part ng song yung closely resonated sa inyo talaga and parang very proud ka na part 2 ng lyrics ng kanta? Oh my gosh. First of all, ang ganda po ng phone case niyo. Very pretty. Pero siguro po, para sa akin, yung paulit-ulit po na lyrics, ikaw na lang ang kulang. Siguro, kasi siya na lang talaga yung kulang po. Hindi, parang ano lang. Hindi kasi, oh no. Pero yeah, whenever I sing that line, yung kahit pa ulit-ulit siya, iba-iba siya ng ng different emotions, different tone din. So, parang ang saya niya lang talagang kantahin. Lalo na yung line na yun. Paulit-ulit lang siya. Pero masaya siyang kantahin po. Alright. Siguro yung sa akin, yung O Aking Tahanan, hindi alam kung saan magsisimula. Oo. Kasi parang for me, lahat ng ginagawa ko is, sa ngayon po, lahat ng nangyayari sa akin is mga bagong experiences. So at some point, I'm pushing myself to be, paano ba? Siguro I'm pushing myself na umabot dun sa, thank you for the red light. Umabot dun sa expectations ng mga tao. In a way, hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero I'm doing it. Parang gano'n. So, I'm looking for that tahanan. Pero, alam mo yun, ginagawa ko lang is to push myself and I think I'm doing enough. Yun lang. For me. Alright. Ganda. Yung sa kanta ko naman na dito lang, hi, chika na sabi. Kumusta? Yung favorite ko talaga doon, na feel ko pag kinakanta ko. Yung part na bago mag-chorus, yung aalalayan kita, hawak-hawak kita habang hinahanap mo ang iyong sarili. Ha? Sino ba yun? Sino yun? Basta. Kasi, alam mo yung yung parang kinakanta mo, pero parang gusto mong sabihin, parang gusto mong may taong may magsabi sa'yo na. Ayan, parang kasi, ano ba? kasi minsan, siguro lahat naman tayo, pero parang naramdaman natin at some point in our lives na feeling natin parang wala tayong kasama or nag-iisa lang tayo sa mga problema, sa mga ano. And parang sobrang lungkot lang. And kung may magsabi lang sa'yo ng gano'n, grabe. Kaya gusto ko na lang mag-gaming. Thank you. Bumalik sa addiction. Ayun, so sa akin naman, yung first part ng verse ko na ibulong sa akin ang malilihim mo. I think nakaka-relate ako. At least sa tingin ko naman lahat makaka-relate doon. Kasi diba, dumarating talaga tayo sa part ng life natin na kapag mag-e-end na tayo ng relationship to someone,
I mean, di ba parang may mga word tayo na hindi natin masabi kasi may mga what if tayo, di ba? What if mahal ko pa talaga to? What if tutuloy pa namin to? Ayan, so yun yung pinaka-favorite ko na part, yung ibulong sa akin ng mga nililigi mo. Kasi, di ba rin yung sa point na makikipag-break ka, pero hindi, may what if doon na, baka pwede pa, baka, yeah, so yun yung pinaka-favorite kong part. Yeah. Wala, doon pa rin. Pero ending eh. Thank you po, marami pong salamat. Maraming salamat po Sir Albert from the Chicanes.